You are watching SOJ Evening Reflection every Tuesday, Thursday, and Saturday. Please welcome Sister Anita Esquago to share the Word of God. Ngayong gabi po sa ating lahat. Mapagpalang araw po. Mapasalamat po ako at muli nakapiling ko kayo mga kapatid sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa oras na ito. Hayaan nyo na patuloy na manalangin tayo sa ating pamumuhod na gawain. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy na samahan mo kami sa pagbubulay-bulay ng mga salita mo, Panginoon. Bless mo, Panginoon, yung lingkod. Hayaan mo na pangyarihan mo, Panginoon, yung mga salita na patuloy mamutawi sa labi ng iyong lingkod, Panginoon. Bless mo rin po, Panginoon, yung mga tao makikinig na yung mga salita. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po ay December 10, 2020. Nalalapit na po ang pagdating ng ating kaarawan ng ating Panginoon, ang Pasko. Hayaan niyo po na maging topic natin sa gabing ito ang pagpapasalamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan. Ang ating tempo para sa buwan ng December ay the goodness of God. Hayaan niyo po na sumandali na po ay magbasa ng ating topic para sa buwan ng December ay ang awit 103 verse 8 to 13. Bless mo, Panginoon, oras na ito. Sabi nga po sa verse 8, si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Sa verse 9, banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim ng taglay niyang galit, hindi siya nagkikimkim. Verse 10, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di niya kayo sinisingil sa mga nagawang kasalanan. Verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin man ay hindi kaya gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sa verse 10, gaano man kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalala ang ating mga kasalanan. Verse 13, ang panghuli po ay, kung paano nahabag ang ama sa anak, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Maraming salita sa awit na napakarami pong pasasalamat na ating nababasa sa Salmo. Salmo na ito na tunay nga po na ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang mga kabutihan. Napakaraming pasasalamat, malalim na mga salita na nagpapahayag sa kabutihan ng Diyos na dapat alalahanin. Katulad nga po ng pagmamahal, kahabagan at pagpapatawad ng Diyos sa sangkatauhan. Yun nga po, di ba, yung pinaka-sentro po yung John 3:16, yung sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kanya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung kasi, diba, kasi topic natin about goodness ni God kaya yun po yung John 3:16, yung pong naisip ko na share kahit paano sa ating mga kapatiran. Nga po, yung una nga po na dapat na
ating uusalin yung pagpapahayag sa kabutihan ng Diyos. Ano ba yung dapat natin ini-express sa ating mga labi? Thank you, Lord. Ang mabuting bigkasin upang express tayo at mabigyan natin ng appreciation yung lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kanyang katapatan, kanyang pagmamahal sa atin, yung kanyang kabutihan, kahit na ang tao ay natukulang, ngunit ang biyaya niya ay laging sapat at higit pa sa ating mga pangangailangan na hindi natin inaasahan. Pangalawa po, sa panahon na tayo nakulong ng mga nagdaan mga buwan, nagdaan ng mga panahon, ay nalimitahan yung ating mga gawain. Pero isang bagay lang ang dapat natin gawin. Still rejoice pa rin tayo. Rejoice tayo dahil sapagkat ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya iniiwan at hindi niya pinapabayaan. Ganun niya tayo kamahal, mga kapatid. Kahit na tayo nagkukulang, laging siya ay sapat sa atin. Hindi niya tayo pinagkukulang, hindi niya tayo iniiwan, lagi yung protection niya, laging kasama natin sa araw-araw ng ating buhay sa pakikipaka sa mundong ito. Pangatlo, sabi nga sa verse 12, alalahanin at kahit gaano kalayo ang tao sa Diyos, sa paggawa ng kasalanan, ay pilit pa rin inaabot ng Diyos ang tao upang ito ay hindi mapahamak. Di po ba? Kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, laging handang magpatawad ang Diyos sa atin. Lagi tayong hinihintay na lumapit tayo sa Kanya. Hinihintay yung paghingi natin ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Ganun niya tayo kamahal. Kaya alalahanin natin na sa kabila ng mga ating mga kasalanan ay nandyan pa rin siya upang tayo ay patawarin. Lagi siya. Sabi nga, di ba? Kahit gaano ko pa ulit-ulit gumagawa ng kasalanan, ay nariyan pa rin siya upang ikaw ay patawarin. Naran siya upang ikaw ay bigyan ng panibagong buhay na may pagkakilala sa Kanya. At pang-apat po, paano naman natin maibabalik sa Kanya, sa Diyos, yung mga ginawang goodness niya? Ito, naway magkaroon tayo ng kahabagan sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Kanya. Sapagkat kung ano yung ginawa natin sa tao ay para na rin natin ginawa sa ating Panginoon. Huwag tayo magdalawang isip para ibahagi yung mabuting balita sa mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon para sa Kanyang mga anak na tumanggap at naglilingkod. Sabi nga po sa awit 103 verse 17, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at nagmamahal. Imagine, wala talagang hanggan ang pag-ibig ng Diyos kasi tignan mo yung pagmamahal niya, lakipan mo ng takot. Mawawala yung kasalanan mo kasi takot kang gumawa ng kasalanan. Kaya yung i-claim natin sa ating puso at isipan yung pagmamahal ng Diyos. Magkaroon tayo ng takot sa paggawa ng kasalanan kasi hindi yun ang nais ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Ang nais ng Diyos para sa Kanyang mga anak ay yung mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay tayo sa Kanyang katwiran, sa Kanyang mga salita. At yun nga po, patuloy na kalingain natin yung mga
tao na hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon upang nasa gayon ay hindi sila mapahamak sa kabilang buhay. At tayo po ay patuloy na manalangin sa gabing ito at itaas natin ang lahat ng ating mga concern sa ating mga panalangin sa oras na ito at patuloy na sa isip natin na lahat ng ating mga idudulog sa ating Panginoon ay Kanyang bibigyan ng katugunan ang lahat ng ating mga itataas sa panalangin sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy po namin itinataas ang aming mga panalangin na mga buyers na ito, Panginoon, na nawa ito ay magkaroon na ng katapusan. At ganun po, Lord, dalangin ko yung God-sealing mercy that the world graciously bring the pandemic to an end. Nawa ito, Panginoon, ay magkaroon ng katapusan para sa mundong ito, Panginoon. Magahalingan, Panginoon, sa lahat ng mga affected ng virus na ito. At patuloy, Panginoon, yung mga government leaders, mga presidente, vice president, governor, Panginoon, mayor, barangay captain, and all those working, Panginoon, na nagagawa ng mga issue related sa public health and safety ng mga tao, Panginoon. Yun din po, Panginoon, na naway magtrabaho sila, Panginoon, para sa protection ng mga bawat Pilipino kanilang paglilingkuran. Dalahin ko rin po, Panginoon, sa oras na ito, yung mga church leaders, Panginoon, na patuloy na ikaw siyang kumalinga sa kanila, aming mahal na pastor, na bigyan po sila ng wisdom, Panginoon, faithfully shepherd the congregation under their care, even they are unable to physically gather. For all Christians will love their neighbors during this time, Panginoon. For the frontliners, Panginoon, we pray, Panginoon, na patuloy na gabayan mo ang kanilang mga buhay, mga doctor, nurse, Panginoon. Gawin siyang patuloy na kumalinga sila, Panginoon, at patuloy na bigyan mo sila ng protection ng banal mong spirito, lalo na, Panginoon, yung mga polis, military at iba pa, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng protection mo, Panginoon, upang patuloy na magabayan nila, Panginoon, ng lahat ng mga tao na kanilang pinaglilingkuran, Panginoon. Maging ang pang frontliners, Panginoon, kung siya patuloy na nagbigay, Panginoon, ng katatagan sa kanila mga kinakaharap na mga trabaho, Panginoon, sa hospital ng kanilang pinaglilingkuran. Protection, Panginoon, at patuloy na ikaw magbigay, Panginoon, ng lakas ng loob, ng tapang, ng kalakasan sa kanilang mga lupang katawan. Dalangin ko rin po, Panginoon, na yung gospel mo, Panginoon, na patuloy na ma-spread, Panginoon, sa kabila ng lahat na ito, na yung mga tao, Panginoon, na mayroong mga great anxiety or, Panginoon, na ikaw nga siya maghanda, Panginoon, sa mundo, na bigyan mo sila ng comfort, ng pag-asa, at patuloy na kalingain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, at maihayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Sinabi mo nga po, Panginoon, sa Matthew 28:19 and 20, na yun, Panginoon, ang iyong mga pangako, Panginoon, para sa iyong mga anak. Dalangin ko rin po, Panginoon, mga SOJ Church, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalinga, Panginoon, ng malalamang spirito, Panginoon, mga council namin, at sa pangunguna na aming kapatid na si Brother Cesar, Panginoon, Brother Aris, Panginoon, Brother Odi, Panginoon, Brother Todd Corpus, Jason Coria, Panginoon, at Celia Arieta, Lord,
Hindi po si Arnold Paragas, Panginoon Lord. Bless mo kanilang mga buhay at ikaw siya lagi mag-ingat sa kanila. Bigyan mo sila ng wisdom, ng karunungan, Panginoon, at kalakasan para maisagawa nila kung ano man po, Panginoon, ang proyekto, Panginoon, ng aming iglesia. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga church kayo, Panginoon, sa panguna ng iyong lingkod, Panginoon. Mga miyembro, Panginoon, si Jake Carpon, si Venus, Ludi, Panginoon, si Elsie, Panginoon, si Linda, Nenang, Panginoon, Panginoon po, Lord, si Ruchi, Panginoon, ikaw nga siya laging mag-ingat sa kanila. Bless mo kanilang mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, yung mga care group ni Jimboy, Panginoon, na patuloy mo silang kalingain, ingatan, bigyan mo sila ng katalinuhan sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Yung mga care group, Panginoon, ni Ate Emily sa Valenzuela, sa pangunguna ni Sister Emily, ni Regina, ni Lisa, ni Marian Desus, Nanay Gloria, Sister Lani, Lord. Bless mo kanilang mga buhay, patuloy na maglingkod sila sa iyo at paggamit, Panginoon, sa iyong gawain. Lisa Men's Group, Panginoon, Brother Michael, care family nila, ni Brother Jason, ni Brother Giselle, Panginoon, ikaw siya patuloy na umabot, Panginoon, sa kanilang mga tao na kanilang mga pinaglilingkuran. Maging yung Children Outreach Ministry, Panginoon, ni Sister Rachel Shason, Panginoon, ingatan mo po sila at patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, sa kanilang mga paglilingkod. Yung mga leaders mo, Panginoon, sa Radical of God, si Jael, si Rachel, Panginoon, si Ryan Santos, si Jimboy, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang mga kapatid namin ito in Jesus' name. At ang galing po yung mga SOJ Cagayan Valley na aming daughter church, Pangulo Pastor Rodi Bose, Panginoon, si Pastor Ron Romano sa pangunguna, Panginoon, sa Norsagaray, Pastor Alvin Alice, pinamamahalaan sa Michelle. Bless mo po sila, Panginoon, at ingatan mo. Bigyan mo sila ng katalinuhan, bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng katatagan sa lahat ng kanilang mga pinagdaanan ng mga bagyo at unos ng buhay, Panginoon. Kadang puro dinanalangin sa iyo ang STDC Church, ang Philippine General Assemblies of God, Panginoon. Tinataas ko po ito sa iyo. Mga pastor, Panginoon, mga lingkod mo na mula rito, ikaw ang siyang laging mag-ingat sa kanila sa araw-araw ng kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, aming church building, Panginoon, going construction, Panginoon, completion and provision, Panginoon, ang pagkaloob mo sa aming iglesia. Maging sa aming financial lead, Panginoon, para sa mga mission, Panginoon, at hindi po, Lord, sa mga operational expenses namin. At least nawa ito, Diyos, ay aming matulungan upang ito, Panginoon, ay magpatuloy yung gawain. Maging, Panginoon, dalangin ko rin po yung provision, Panginoon, sa Meralcos construction. At din po, Lord, sa mga unit, CCTV, cameras for security, Panginoon. Upgrading, Panginoon, ng sound and light. Hindi po, Panginoon, yung provision mo para sa second floor, Panginoon. Ito, alam namin na ito, O Diyos, yung pagkakaloob, Panginoon, upang maging maayos, Panginoon, ang aming iglesia. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at patuloy na tugunin mo, Panginoon, lahat na aming panalangin. Tipuin mo, Panginoon, ang bawat tao na nakinig, Panginoon, sa oras na ito ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Pinabalik ko lahat ng kapurihan at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lamang ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi there. Is this the first time you will be watching our online worship services? We would like to hear from you. If you need prayers, information about understanding the Word of God, or on how you can have a personal relationship with Jesus, please message us at our official Facebook page. You can also directly contact our department leaders. Brother Jason for Men's Department at 0917-636-7939 and 0998-959-0738.
Sister Emmeline for Women's Department at 0933-967-4447. Sister Rachel for the Youth Department at 0929-370-0338. Here are the schedules of our online services. Sunday Worship Service, every Sunday at 9 in the morning through Facebook live stream. Evening Reflection, every Tuesday, Thursday, and Saturday at 9 in the evening through Facebook live stream. Prayer Meeting, every Wednesday at 8 in the evening through Facebook live stream. Communion Sunday Service, every first Sunday of the month at 9 in the morning, through Facebook live stream. Malachi 3 verse 10. Bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be of plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour on you an abundance of all kind of good things. Please deposit your tithes and offering to our bank accounts that you see on the screen. Or you can contact our SOJ Finance Department. Sister Celia Arietta at 092913111870. Sister Juliet Punzalan at 094754879004. Sister Tina Paragas at 092552522220.